Sa Children of the Light Club, ano po, itong mga effort na kanilang pinakita sa atin, kami pong mga tatay, alam niyo naman mga tatay, tama naman, hindi pala iyak, medyo pigil ang emotion, mga tatay po talaga ganon. Pero meron po kami sa kaibuturan ng aming puso ng kasiyahan, katuwaan sa pag-celebrate po ninyo para po sa ating pong mga ama. At kasama na rin po yung ating pong mga natay, yung mga napakinggan ho natin. Bukod dyan, yung mensahe po ng ating pong mga career ay yun po ay mensahe na rin ng Panginoon sa atin bilang pasasalamat po nila sa ating pong mga ama. At kasama na rin po rito yung ating pong mga nanay. Kasi last month, Mother's Day. At hanggang sa ngayon po ay Mother's Day and Father's Day sa ating pong mga magulang. Hindi lamang po nakatuon itong mga videong ito sa ating pong mga ama, kundi sa ating mga magulang. Kasama na po yung mga lolo't lola. At yung mga guardians, yung mga wala ng mga magulang. Ito po ay mga videos, mga kasiyahan, pati po yung mga question and answer, yung quiz. Ang ganda, nakakatuwa. Kaya kasama nga akong nanonood kung sino yung mga unang nakakuha at nanalo. Kaya wag na kayo magreklamo kung kayo po ay baka nanalo o hindi. Final decision na ho yun. Actually, 4 yun, di ba? 4 yun, Pero 3 lang ho talaga ang mabilis na nakasagot. At kayo mga nandito sa auditorium, wag na kayo magtampo. Wag na kayo magtampo kasi mas mabilis kayo, naglalag sa internet, lalo na sa Facebook, At kung kayo po ay naka-YouTube, bukas pa darating yung sagot po ninyo. Late po. Pag naka-YouTube po kayo, late po yun. Yung Facebook, mas mabilis-bilis. Okay. Kaya, 3 po ang nanalo doon. Since 4, isingit ko na, huwag na kayo magreklamo, isingit ko na yung sarili ko para sa regalo. Joke lang. Okay. Siyempre, yung pong ginawa ng ating pong mga nanay, ng mga videos namin, sabi ko nga, tao din po kaming mga tatay na lalo na, alam niyo kung anong kaibahan sa amin mga tatay, sa ating mga tatay? Okay, buksan po natin. Ang topic ko natin ngayon, simple lang, Hindi ho tayo tatagal. My praying superhero. Isang verse lang po ang aking pong isi-share po sa inyo. Proverbs chapter 20, verse 7. Okay? Proverbs chapter 20, verse 7. At ang sabi ho rito ng banal na kasulatan, the just man walketh in his integrity. His children are blessed after him. Yan po. Simple. Sinabi po ng ating pong Panginoon. Pero, alam nyo, napakaganda po itong talata pong ito. Pag sinabi pong man, it is not just any man. Pag sinabing man, kasama po yung nanay. Kasama po yung mga adults na may inaalagaan. Hindi lamang po tatay po ito. Kundi si nanay, si tatay, si lolo, si lola. At kung ang nag-aalaga po sa inyo ay yung kapatid nyo po, kasi ilo na kayo. Tama ba yun, ilo? Yung wala ng tatay, nanay. Anyway, ulila. Kung ulila ho kayo, we salute also yung pong mga nag-aalaga po sa inyo. Kaya, ang sabi ng banal na kasulatan, ninyo po is hati-hatiin ho natin, the just man. Huwag ho kayo ma-offend. Kasi ang sabi ng banal na kasulatan, it is not any man. It is not any father or mother. It is not just in a person of this world. Kundi, siyempre, sa banal na kasulatan, ang tinutukoy dito ay the man or the woman, the father or the mother that are justified. Kaya sabi nito, the just man.
Justified. Ibig sabihin, saved. Nakakilala sa Panginoon. Kaya, kung meron ho tayo mga tatay na kasama ho natin dito na sinanay lang ang saved, no? We pray for you. And we keep on praying for you na kayo po ay makakilala sa Panginoon at maligtas. At pagdating sa langit, ay magkita-kita ho tayo. Kasi yun po ang assurance niyan eh. Ano ho? Ang assurance ng taong justified, niligtas ng Panginoon, pinawalang sala. Yun po ang ibig sabihin. Ito ay maging kasama ng Panginoon sa kalangitan. Kaya, yan ang unang hamon. Pag sinabing the prayer man, siya po ay ligtas. Kasi, ang isang taong tunay na ligtas, yung justified na person. Ano nga ibig sabihin ng justified? Just as if I never sinned. Yun po. Bakit justified ako? Bakit justified ka? Kasi si Kristo na ho ang nagbayad ng ating kasalanan. Binayaran na. Mahirap pong maunawaan ito, pero nawa, ang banal na Espiritu ang magbigay sa inyong kaunawaan. Na pinatawad ka ni Kristo Jesus sa iyong mga kasalanan, then you are saved. Tapos yung kasalanan mo, binayaran ni Kristo. Hindi hindi bukas, kundi binayaran ni Kristo 2,000 years ago. Bayad na lahat na kasalanan mo. Okay? Kasalanan sa past, present, at future. Pati yung kasalanan na gagawin mo, Jason, sa next year. Bayad na yun ng Panginoon. Okay? Hindi po tayo nagmamayabang. Pero sa halip, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Tayo po yun, may kapatawaran sa ating kasalanan. Binayaran na po yun ng ating pong Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Wholesome ang pagbayad ng ating. Hindi po yung partial ng pagbayad. Ang kaligtasan po, ang pagiging born again, ang pagiging saved, hindi po partial. Ito po ay once, immediate. Isang beses mo lang tanggapin si Kristo Jesus sa puso mo. At ikaw ay mayroong kaligtasan. Kaya yun pa tinutukoy na the just man. Kaya sa mga tatay po natin dito sa ating pong eklesiya, sa church, at sa lahat po ng mga samba sa ating Panginoon sa hapong pong ito, maraming salamat po. Salamat sa nakita po ninyo kung papaano ang eklesiya pong ito ay tinitrained ang ating pong mga anak, ang kabataan, ang youth, ang mga karir po natin na sila'y maging katulad ni Kristo Jesus sa paglilingkod. Okay. Pag sinabing prayer man, no? Sabi nga, hindi lahat na Superman ay merong cape, no? Hindi lahat na Superman ay matibay, malakas, no? At nandoon ang kanilang kalakasan. Ang tunay na kalakasan talaga ho ng isang nanay or tatay ay nasa panalangin. Kaya hindi lahat tinutukoy rito na sa verse na yan, verse 20, lahat ng mga tatay o nanay or lolo't lola, kundi specifically the justified, pinawalang sala ng Panginoon. At yung mga ligtas, may buhay na walang hanggan. Sila po. Kasi pag sila po ay tunay na ligtas, ang sabi diyan, they will walk in His integrity. Nakita niyo po ang sinasabi ng banal na kasulatan? Sila daw po ay lalakad, hindi ho sila perpektong tao, pero sila ay lumalakad sa katapatan sa Diyos. O, nakita niyo? Sino bang klaseng tao ang lalakad na may katapatan sa Panginoon? The just. Yung saved. Kaya po, patuloy tayong manatili. Minsan po kasi may mga mananampalataya na mabagal ang kanilang paglago, no? At hindi kaagad lumalago sa pananampalataya. So balit unti-unti yung paglakad sa katapatan. Baka ang mga tatay po ninyo, nanay po ninyo ay hindi pa ganun talaga, no? Ka-matured sa pananampalataya. Kung kaya, alam niyo po, delikado ho 'yon, no? Lalo na pag lumalaki ang anak natin, elementary, high school, tapos college, hindi ka nakitaan ng paglakad sa integrity, sa pamumuhay ng walang kapintasan.
Ano po? It takes a matured man to walk in his integrity, na mamuhay na walang kapintasan. Yung bang mamumuhay ka na sa katarungan. Okay? Nahirap po yun. Pero, pag ikaw ay ligtas, may banal na espiritu, siya ang tutulong sa iyo. Kaya kahit po kayo rito ay 25 years nasa church at hindi po kayo tapat, nako, delikado po. Lalaki ang anak ninyong, hindi maganda ang nakukuhang modelo po sa inyo. Okay? Anong sabi rito? The just man walketh in his integrity. Are we walking in God's integrity? Are we walking the way God wants us to walk? The way God wants us to live in this world? Are you walking in His Word? Mga kapatid, tapos pag maganda ang ating lakad at maganda ang ating patutuo, ano mangyayari? Ito po ang resulta. Tuloy natin po pagbabasa. Sabi rito, His children are blessed after Him. Alam nyo, this is modeling. Hindi na kinakailangan ni tatay na, ako ang ama rito, sumunod kayo sa akin. Alam nyo po, pag nakita ng anak mo na ikaw ay mapanalanginin, ang anak mo ay mananalangin din. Pag nakita ng anak mo na ikaw ay nagtatights, hindi ka po mahihirapan magturo sa anak mo. Magkaloob sila ng tithes. Pag nakita ng anak mo, ikaw po ay naglilingkod sa Panginoon, hindi ka po mahihirapan sa anak mo na ipagtulakan sila, doon ka sa simbahan, mag-aral ka, mag-Sunday school ka, magbasa ka ng banal na kasulatan, manalangin ka, hindi ka po mahihirapan. Bakit? Modeling. Nakikita sa iyo. You are a just man who is walking in his integrity. Now, kanino pong integrity ito nga pala? Sa iyo? Hindi po. Integrity ng Diyos. Kasi ang ating pong ginagaya din, ang ating pong Panginoon. Sabi na Apostle Paul, follow me as I follow Christ. Can you, Father, say that? Follow me as I follow Christ. Follow me as I follow the Lord Jesus Christ. Follow my ways of prayer as I follow the Lord Jesus Christ. Follow my faithfulness as I follow the Lord Jesus Christ. Can you do that to your children? Masasabi po ba natin yun sa ating mga anak-anak? Sundan nyo lang ako. Okay? Kaya yan po ang hamon ko sa inyo. Maging ang tunay po na hero ay yung pong marunong lumuhod at manalangin. Kapag nadala mo ang anak mo sa panalangin, wala ka masyado magiging problema. Bakit? Kasi po, kapag ikaw ay manalangin, humihingi ka ng kalakasan sa Panginoon at yung kalakasan mo ay iniitsepwera mo. Sa Panginoon ka umaasa. Yun po, tinuturuan mo ang anak, pag nakita ka po ng anak mo na nananalangin, tinuturuan mo ang anak mong hindi magtiwala sa iyo, kundi sa Panginoon. Pag nakita ka ng anak mo na ikaw ay naglilingkod sa Diyos, tapat sa Diyos, sumusuporta sa kanyang eklesiya, may pag-double honor sa kanilang pastor, hindi ka po mahihirapan sa anak mo na igalang, maging mag-member sila ng choir, maging masunurin sa Panginoon. Now, alam niyo po ang mga leaders po natin dito sa church, mga bata. Mga kabataan ang leader natin. No? Actually, wala lang ho tayong special celebrations of Father. Ang nag-preach rito ay si Abel. No? At si Abel ay 16 years old ka, Abel, nung nag-preach ka rito? 15. 15 years old si Abel. Ikaw, Andrew, ilang taong ka nag-preach rito? Halos pareho kayo, di ba? 18. Mga kabataan. So, pero ito pong mga kabataan po natin, ay mga leader ng ating church at ang mga adult na mga members nila sa kanilang team, ginagalang ho sila. Bakit? Kasi, sabi naman ng kasulatan, the just man walketh in his integrity. Now, his children are blessed after him. Kaya ito po mga anak, maliligaya silang susunod sa kanilang mga ama. Hindi ka mahirapan.
No? Hindi ka mahirapan magturo. If any one of us, father, mother, if any one of us who are God loyal people of God, living in honest life, na integrity, then it will be much easier for our children to follow the Lord. Kaya hindi ka mahirapan, no? Ito lang. Alam niyo, pag hindi ho kayo na itong challenge ko bago ako matapos, ito ang challenge ko. Pag hindi ka magiging tapat sa Panginoon, tatay, nanay, mahirapan ka sa anak mo. Mahirapan ka ho sa anak mo. Hindi na ako mahirapan sa anak ko. Bakit? Pinagkatiwala ko na sila sa Panginoon. Tinuruan ko manalangin. Tinuruan kong hindi umasa sa akin. Hindi umasa sa trabaho nila. Hindi umasa sa pag-aaral nila. Kundi umasa sa Diyos. Tayo kasing mga magulang, akala natin yung ating po mga anak ay sa atin. Hindi ho sa iyo yan. Sa Panginoon yan. Minsan inilalayo natin sa church, inilalayo natin sa Diyos. Akala mo iyo yan eh. Hindi po, katiwala ka ng anak mo. At pag ang anak po natin ay hindi natuto sa Panginoon, kasalanan po ninyo. Pag ang anak mo, ako, blatantly, straightforward, pag anak mo hindi natutong maglingkod sa Panginoon sa church, kasalanan nyo. Pag ang anak nyo hindi natutong magbigay ng tithes and offering, kasalanan po ninyo. Lalakihan po nila yan pag hindi natin baguhin ang ating sarili at magpakatibay at magpakatatag. Pag hindi po tayo maging mamuhay, no? Yes, you are a just man. Yes, you are a justified woman, a justified father, a justified, you're saved. Pero you still have to walk in your integrity. Well, sino yung your? In God's integrity. We need to walk the Bible way. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking in the sun, shine, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus. Alam niyo, pag nakita po kayo ng anak ninyo, walking with Jesus, hindi ka mahirapan sa kanila. Totoo po. Kaya ang hamon ko, maging tapat tayo. Pag hindi ka maging tapat sa Panginoon, mahirapan ka sa anak mo. Lalaki silang malayo sa Panginoon. Pinaasa mo sila sa inyong sarili. Pinaasa mo sila hindi sa Diyos. Sabi ko nga, yung mga anak namin, nung bata pa, pag humihingi ng, Daddy, bili po naman ako ng sapatos, we don't just outrightly give them what they want. Ang training namin, manalangin muna kayo sa Panginoon. Hingi ka muna sa Panginoon bago ka humingi sa akin. Although, siyempre kami naman magbibigay niyan eh. Pero iba yung sa Panginoon. Muna sila aasa. No? At masarap mga kapatid. Pag may edad na tayo, 50 years old, 60 years old, senior citizen na, pagkatapos yung anak natin, anong sabi rito? Masaya sila. His children are blessed after him. Ang kanyang mga anak ay, anong sabi? Maliligayang sumusunod sa Panginoon. Masaya. Okay? Masaya sila. Tayo pong lahat tumayo at tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Simpleng hamon. Sa gabing ito, Father's Day, nagbigay ang ating pong mga anak ng parangal po sa atin. Let us join together. Tipunin niyo po ang anak po ninyo. Tipunin niyo ang pamilya niyo. Nay-tay, tay-nay, mga tatay, mga nanay, tipunin yung anak po ninyo at manalangin. Kasi ang pananalangin po ay pagtitiwala lamang sa Panginoon. Hindi po madali yan. Kasi hindi rin po madali sa akin na tipunin kong aking mga anak na manalangin. Pero ngayon, normal na ho sa amin. Pinaghahalaga na ho namin ang panalangin. Pero kung hindi pa ho ganyan ang inyong pamilya, kailan mo sisimulan?
na tipunin ang inyong mga anak at manalangin. Kayo po na mga wala pang asawa, kayo na mga mag-aasawa pa lamang, no? Ang relationship po ninyo, balutan po ninyo ng a just man walketh in his way. Balutan po ninyo ng panalangin. Para pag kasal na ho kayo, hindi na mahirap sa inyong manalangin gabi-gabi. Yes, mga kapatid, gabi-gabi. We pray every night. Mga bata pa, mga anak ko, we train them to pray. Maraming salamat po, Panginoon, sa napakaganda pong pagpugay po namin sa inyo. Ang lahat po na nasaksihan namin, ang lahat ng mga pagpapagal, ang lahat ng mga na-share namin, Panginoon, sa programa pong ito po ay para sa inyong Ama namin sa langit. Maraming salamat po, O Diyos. Maging sa lahat po ng mga kasama ho namin na nagluluwalhati po sa inyo online. Maraming salamat po at nasaksihan nila kung papaano dito po sa Lighthouse Bible Baptist Church, Pasig City, Philippines, ang inyong mga anak rito ay nagpupuri para po at nagpapasalamat para po sa mga aming mga magulang. Maraming salamat sa lahat ng mga naging kabahagi ng programa pong ito. Pagpalain niyo po, lalong-lalo na ang mga tatay na nanay na hinahamon po namin sa gabing ito na pangunahan ang kanilang pamilya sa pananalangin at sa paglakad sa katuwiran at kabutihan, paglakad sa katotohanan ng salita ng Diyos. Modeling. Patuloy kaming makitaan ng aming mga anak na nananalangin, nagtitiwala sa inyo. Patuloy kaming mga magulang makitaan ng aming mga anak na sumusuporta sa eklesiya, nagkakaloob ng aming tithes and offerings, at nakikilahok sa aming po mga activities. Dahil ang mga activities pong ito, Panginoon, ay papuri para sa inyo. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, you may take your seat. If you have not yet given your tithes and offering, the bank accounts or GCash are flashed in the screen, and you can just give online. If not, just send or bring your tithes and offerings sa ating pong